Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon sa bawat isa po sa amin. Nandito po tayo sa dalawang bahagi na kung saan atin po nag-aaralan ang mga sita na ipinagkaloob sa bawat araw ng gawain o gampain. Ngayon, marahil po ay marami na tayong natutunan, pero atin pong muling babasahin at hihimayin ang mga nakatakdang sita sa araw na ito. Ngayon po, dako tayo dito sa isang sitas. Bagamat ito'y maiksi, pero napakalawak po ito. Ibig sabihin ito. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas, sa kapitulo sa versikulo 19 hanggang sa 21. Ito po, tuturo natin. Kung meron po tayong mga Bible o banal na kasulatan, halimbawa, tinalakay yung sitas na yun. Binasa, ipinaliwanag. Pag-uwi natin, basahin ulit natin. At pag nilay-nilayan natin yung napakinggan natin na paliwanag at dadagdagan tayo ng Diyos. Depende po sa tagahanda ng bawat isa. Kung nakapagsisi ng kasalanan, para yung umaagos, dumadaloy sa ating pag-isip na ito yung mga paliwanag na. Kaya lumalawak po ang pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Sabi po dito sa Lucas 8, versikulo 19 hanggang 21. At nagsiparoon sa kaniya ang kaniyang ina at mga kapatid, at sila'y hindi mayakalapit sa kanya dahil sa karamihan ng tao. Ngayon, kung aralin natin, ito po yung panahon ng ating dakilang Panginoon ay nasa pangangaral ng salita ng Diyos. Maraming mga tao ang nakapaligid sa Kanya, may mga karamdaman, at mayroong mga nasa maling na pag-iisip, at yung iba naman, kumbaga, maraming tao. Kasi kung titingnan natin yung nagpakain siya ng tao, lalaki pa lang, 4,000 o 5,000. Ibig sabihin, napakarami pong tao nakapaligid sa ating dakilang Panginoon. Ngayon, hindi pala ang ating dakilang Panginoon. Meron din siyang ina. Ang ina niya, si Maria, at ang kanyang mga kapatid, ito naman yung mga kapatid niya sa kanyang ina. Bakit po? Kasi, ang ating dakilang Panginoon, nung siya'y ipinaglihin ng Maria, lalang ng Espiritu Santo, ang ama niya, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngayon, siyempre, nung ipinanganak si Jesus, ni Maria, saka naman nagkaroon, dahil pag-asawa si Maria at Jose, nagkaroon din sila ng kanilang anak. Kaya ito yung tinatawag na kapatid ng ating dakilang Panginoon. Kumbaga, ang ating dakilang anak ni Maria, lalang ng Espiritu Santo, pero yung ibang mga alagad na tinawag din ng ating dakilang Panginoon, sila ay anak ni Maria, pero ang ama naman si Jose. Ngayon, siyempre, nasa pangangaral na ng Ebanghelyo ang ating dakilang Panginoon, lumapit ngayon sina Maria at yung mga kapatid niya sa laman. Pero, dahil nga sa dami ng mga tao, hindi sila makalapit. Ngayon, sabi nito, at may nagsabi sa kanya, nakatatayo sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na ibig nilang makita ka. Kumbaga, doon sa mga taong nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, dahil kilala nila ang buhay-buhay ng ating dakilang Panginoon at yung mga kapatid niya, na ang tingin niya ng mga matatanda ng bayan at mga pangulong saserdote, eskribas at pariseo,
na ama ng ating dakilang Panginoon si Jose. Totoo po, foster father siya. Dahil si Jose ang nag-alaga hanggang sa may panganak ang ating dakilang Panginoon. Kaya siya ang kinilalang ama ng ating dakilang Panginoon sa harap ng mga tao. Kaya ngayon, dahil kilala nila ang ating dakilang Panginoon, nung karamihang mga tao, at pati yung mga kapatid ng ating dakilang Panginoon, nung nandun sa labas na hindi makalapit, may nagsalita sa ating dakilang Panginoon. Naroon ka nga sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid. Ngayon, ano ang sagot ng ating dakilang Panginoon? Datapwat siya'y sumagot at sinabi sa kanila, ang aking ina at ang aking mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Kung mapapansin po natin, noong oras na ang ating dakilang Panginoon, busy na sa pangangaral ng salita ng Diyos. Bakit yung mga taong nakapaligid sa Kanya na halos 4,000 o 5,000, binigyan ng pansin upang papahalaga ang lahat ng sinasabi ng ating dakilang Panginoon. Na yung panangaral niya ng salita ng Diyos, tinanggap ng mga tao. Pero, yung sinasabi niya sa yung karnal, yung kapatid niya sa laman at ina niya, na walang iba si Maria, bakit wala ng mga panahon na yun? At kung kailan kasagsagan na ng panangaral ng Ebanghelyo ng ating dakilang Panginoon, saka naman sila naparoon. Anong purpose sila? Para tingnan ang kalagayan ng ating dakilang Panginoon, kung okay ba siya, kung pawis na ba siya, kung kumain na ba siya, baka yun lang ang pinapahalagahan. Pero ang sagot ng ating dakilang Panginoon, kasi sabi nang nagsabi sa kanya, naroon nila nga nakatayo sa labas ang iyong ina at ang iyong mga kapatid na ibig nilang makita ka. Dahil po, yung pag-aalala nila sa ating dakilang Panginoon, na ang tinitingnan nila yung sitwasyon ng ating dakilang Panginoon. Pero mas mapapalad yung mga taong nakapaligid sa ating dakilang Panginoon dahil hindi nila tinignan yung sitwasyon ng ating dakilang Panginoon, kundi kung ano yung mga bagay na lumalabas sa kanyang bibig. Yun ang mas pinahahalagahan ng mga taong nakapaligid sa ating dakilang Panginoon. Kaya nung sabi niya, ang ating ina at ang ating mga kapatid ay itong nagatikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Hindi na nakahulugan, halimbawa, nakinig tayo ng salita ng Diyos. Totoo, nakaupo tayo, pinakikinggan natin yung aral ng mga nangangaral o nangungula dito sa unahan na siya nagpapahayag ng salita ng Diyos. Tama na ba yun? Baka tayo ibilang ng ating dakilang Panginoon, tunay na ina at kapatid niya. Dapat hindi lang po tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi kinakailangan pagkatapos natin mapakinggan ang salita ng Diyos, bitbit natin yan pag-uwi sa ating mga tahanan. At i-try natin i-apply sa ating buhay. Sabi dito, ginagawa. Kasi po, makikilala po ng ating dakilang Panginoon yung kanyang itinuturing na kapatid. Yung itinuturing niyang magulang. Sapagkat, kung ang ating dakilang Panginoon niya nalihuwaran ng pagsunod sa kalooban ng Ama, na hanggang kamatayan, kahit buhay niya, hanggang niyang ialang-alang lamang sa bawat isa sa atin, naging tapat siya sa Diyos para sundin yun. Yan po ang halimbawa ng ginawa niya para maging lakaran ng bawat isa sa atin. Tayo po kaya rin natin kayang gawin yan. Isakripisyo ang ating mga ang araw-araw na panguhay alang-alang lamang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po kaya may papatalaga doon sa aral na
ipinapahayag ng ating dakilang Panginoon. Ano ang turo ng ating dakilang Panginoon? Napakarami. Itinuro niya sa mga tao paano manalangin. Paano nga ba tayong manalangin? Totoo, memorize na natin ng Ama namin. Sabi ko, ulit-ulit na lang yan. Pero ang mahalaga doon, may mga bahagi doon sa Ama namin. Yung pinaka-malapit sa uli. Patawarin mo kami ng aming mga utang gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Ibig sabihin, proseso pala. Kapag humihingi tayo ng tawad sa Diyos, una muna tayong magpatawad. Gaya naman namin. Kasi kung hingi ka ng tawad, at hindi gumagaya doon sa gagawin natin na nagpapatawad hindi rin tayo patatawarin. Proseso po yan. Kaya itinuro ng ating dakilang Panginoon ng pananalangin na huwag niya kayahin ninyo yung gaya ng mga mapagtaimbabaw na mananalangin nila sila ng pagkahaba-haba na akala nila ipakikinggan nila sa karaming salita na kanilang sasabihin. Pero kung batid lang ng mga tao na bago pa pumasok sa isip ang sasabihin natin sa ating panalangin, pasa na ng Diyos ang laman ng ating puso. Bakit? Sabi, sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang kanyang bibig. Sa ibang Bible, nakasulat, kung anong bukang bibig, siyang laman ng bibig. Kaya kung nakatalos ng Diyos ang ating kalooban, kaya alam niya kung ano yan nandito sa puso natin, na yung sasabihin natin sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Itinuro din ng ating dakilang Panginoon ang pagparaya. Anong pagparaya? Sa sino man ikaw sumampan sa iyo sa kanatif ni ibigay mo pa ang kabila. Tayo kaya, kapag tayo'y tinuya ng ating kapwa, nilibak, siniraan ng puri, kaya ba nating habaan ang pasensya na hindi natin sila gantihan? Siguro hindi natin kaya. Kaya mangyayari yan, mura pa nga lang, masakit na sa tainga, sagot agad tayo. Yung nagmura sa atin, alam na natin masama yung ginawa niya, sumagot tayo, masama na rin tayo. Tayo yung nagala niya. Pero kung ipanalangin natin siya, habaan natin ng pasensya, matututo tayo na mag-adjust ng ating sarili, na mag-control o magpigil. Itinuro din ang ating dakilang Panginoon ang tungkol sa pagtatrato ng kaaway. Sabi, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusik. Paano natin ibigin ang kaaway? Halimbawa, hinahabol na tayo ng ikaaway natin yun. Paano natin siya ibigin? Ano yan? Iikot tayo, yakapin natin siya? Hindi po. Pagkatapos natin makalayo, ipanalangin natin siya na maglinaw ang isip niya para pigilan niya yung pinagagawa niya. Ganun po yung tinuruan din tayo ng ating dakilang Panginoon sa paglilimos. Paano ba tayo maglilimos? Na huwag ikangagayan yung mga mapagpaimabaw na nagpapatunog ng patakat. Na kumbaga, maglilimos na lang, ipapakita pa, ipikwento pa sa iba yung ginawa niyang kabutihan sa kapwa. Dapat hindi ganun. Itinuro din ng ating dakilang Panginoon kung papaano ang mag-ayuno. Na kung kayo ikanay mag-ayuno, lanisan ninyo ang inyong ulo. Ano yung langis? Yung mabango. Na hindi mahalata ng ating kapwa na tayo nag-aayuno sapagkat nakikita ng ating Ama sa lihim ng ating mga ginagawa kung tayo ay nag-aayuno. Kaya kung tinilang po natin, maraming mga aral na tinuro ang ating dakilang Panginoon na ipinahayag niya na iyon ay importante sa mga taong nakapaligid sa Kanya. Pero bakit? Matagal nang kasakasama ng ating dakilang Panginoon ang kanyang mga kapatid, ang kanyang ina, bakit hindi niya kasama noong oras ng nangaral na siya ng salita ng Diyos? Nasaan sila? Marahil busy sila sa kanilang pangsariling gawain. Gawain sa tahanan,
Ito, trabaho dito, trabaho doon. Pero nung oras na nag-iibanghilyo ang ating dakilang Panginoon, kung kailan kasagsagan na ng Ebanghelyo, saka naman sila pumunta. Ano ang purpose nila? Para tingnan lang yung sitwasyon ng ating dakilang Panginoon kung okay ba siya. Kaya, yung mga taong nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, ito yung itinuturing niyang mga kapatid. At ito yung itinuturing niyang ina. Sapagkat, mas sinikap pa nilang pakinggan o makinig ng salita ng Diyos kaysa sa mga bagay-bagay na ating araw-araw na gawain. Ganun po yun. Kaya po, kung tayo po, tagapakinig lamang, hanggang doon na lang. Pero pag-uwi natin sa tanan, walang aplikasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Kulang pa rin yun. Sabi nito, ang ating ina at ang ating mga kapatid ay itong nangakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa. Kaya po kinakailangan pagsikapin natin sa ating sarili, i-apply sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yung gawin natin, o kaya yung napakinggan natin aral, na dapat bitbit natin yan pag-uwi, i-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Narinig ko ika nga doon sa luluyan na ibigin mo ang iyong kaaway. Dapat pala magpigil na kung nag-control na ako, hindi ko na siya sasagutin, ipanalangin ko na lang. Hindi ba kapag in-apply natin yan sa ating sarili, isang mabuting bagay yan na ginagawa natin sa ating sarili. Sino makikinabang yan? Yung ating nag-iisang kaluluwa. Yan po ang magbibinipisyo niya. Kailan? Sa pamamagitan ng paggawa natin ng mga mabubuting gawa para tayo nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Katulad din naman yan na ginagawa natin na ini-offer sa atin ng mga insurance. Totoo, nag-fill up tayo ng insurance. Ang sabi sa Tagalog, paniniguro, na kapag namatay, ang magkakabenepisyo niyan yung maiiwan. Na may tatanggapin silang pensyon para hindi naman sila mahirapan sa pamumuhay. Pero po, dito po sa pakikinig ng salita ng Diyos at ina-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at ginaganap natin yung Ebanghelyo na ating napapakinggan para din po itong insurance. Ang makikinabang nito, tayo rin yung nag-iisa nating kaluluwa. Marahil naman, gusto natin lahat maligtas na ang ating nag-iisang kaluluwa mapunta doon sa buhay na walang hanggang kasama ng Diyos. Lahat yung gusto natin. Pero, dahil nga nabubuhay tayong nasa katawang laman na pinapaghirapan itong katawan na to, nandyan yung mga katalisa, yung problema, kung ano-ano pang mga bagay, karamdaman, kahirapan, kahinaan. Ito po yung nagpapahirap sa atin. Pero subukan lang natin paunti-unti ang salita ng Diyos i-apply sa ating mga sarili. Gawin lang natin practice hanggang sa ma-perfect natin ang ating buhay. Gawin natin yung mga mabuti na papakinabangan ng ating kapwa. Ang magbibinipisyo po yan, yung nag-iisa nating kaluluwa. Ito po yung i-insured natin. Yung kaluluwa natin kung kamalayan. Marahil hindi natin maunawan, ano ba ang kaluluwa? Kasi po kung titingnan natin, ang tao, tatlo po yung sangkap. Ito yung pag-iisip, yung tinatawag na espiritu o diwa. Itong katawan na iniiyakan kapag patay na. At yung kaluluwa, yung hinina o kamalayan. Na nariyan sangkap, tatlong sangkap ng isang pagiging tao. Kumpleto po yan. Alin pa nga nanay? Yung nasa itong isip o espiritu
Yung diwa natin o yung nasa nitong pita ng laman. Ngayon, kung saan tayo nahihikayat, doon papunta yung direksyon ng ating nag-iisang kaluluwa. Kaya alin baga ang masihigit doon? Yung espiritu, nasaan yung espiritu na walang iba, makinig ng salita ng Diyos, kung nasa ng laman itong mga kabalisahan, mga kabisihan natin dito sa ibabaw ng sanlibutan. Papunta lahat ng Diyos sa kapahamakan. Totoo, ang buhay ng tao may hangganan. Kaya nga may kamatayan, may kahinaan. Kaya nga, kunting pagkakamali lang, may karamdaman na kaagad. Pero po yan, babaguhin po yan ng Diyos. Kapag tayo'y sinikap natin na pahalagahan ang ating kaluluwa, meron po extension ng ating buhay pagkatapos na tayo mamatay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Bubuhayin tayong muli. At yung mga nabubuhay naman, sa isang isak mata, sa isang tunog ng pagkakat, babaguhin silang lahat. At tayo naman, kung halimbawa, hindi pa natin maabutan yun, nauna tayong namatay sa mga nauli. Tayo naman yung mga buto na nasa libis na sinasabi, at ang mga buto sa libis ay panuno tayo ng Diyos kahit yung mga nasa dagat, nasa ilalim ng lupa, at ang mga buto ay pagdudugtong-dugtongin ng mga litid, at sila'y babalutin ng laman, at sila'y babalutin ng balat, at sila'y muling hihingahan ng hininga ng buhay. Ito na yung tinatawag na pagkabuhay naman uli sa mga patay. Na ang ating katawan ay niluwalhating katawan. Ang unang bunga po ng niluwalhating katawan, ang ating kabilang Panginoong Jesucristo. Kapag yan po ay in-apply natin sa ating pang-araw-araw na pumuhay, ito na po yung pinahalagahan ng mga maniningil ng buwis, ng mga patutot, at ng mga taong nakapaligid sa ating dakilang Panginoong Jesucristo. Nabigaya ng kanyang mga kapatid na walang pakialam sa pinapahayag ng ating dakilang Panginoon. Kaya hindi na sila makapasok. Ibig sabihin, sa dami-dami ng mga tao nagsilapit sa ating dakilang Panginoon, kung kailan kalagitnaan ng ibang milyo, saka pa sila pupunta doon, ano ang purpose pa nila? Hindi naman ibang milyo ang pinaka-purpose nila, kaya sila yung naparoon, kundi material na bagay. Kaya mapalad tayo kung priority natin ang makinig ng salita ng Diyos, mabusog ang ating kaluluwa ng tinapay ng buhay na pinakakain natin sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po yung importante. Yan po yung magiging direksyon ng ating buhay. At aakuin pa tayo ng ating dakilang Panginoon. Ito yung mga kapatid ko. Ito yung ina ko. Yung mga tao na handang makinig, magpasakop sa ating dakilang Panginoon na walang iba. Ang salita ng Diyos ang nagiging priority sa ating buhay kaysa doon sa mga problema, kabalisahan at kung ano-ano pang bagay na magdudulot sa atin sa kapahamakan. Kaya po, maging priority sa ating buhay na ang salita ng Diyos ay maging importante. Na dapat kung tayo po may katapatan sa Diyos, ang linggo gawin natin sagrado. Gawin natin importante. Na tuwing linggo, bago mag-alauna, nandito na tayo, handa tayong magpasakop sa Diyos at makinig ng Ebanghelyo. Gawin po natin yung priority. Sapagkat, sabi nga, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag sa iyo. Kapag nasumpungan natin yung kanyang kaharian na pinagaharian tayo, na priority natin yung araw ng pagsamba at yung katwiran na gumagawa tayo ng matuwid sa kapwa. Kapag yan ang naging priority natin, ang mga kakulangan na hindi maabot ng pag-iisip o dahil sa kakulangan natin ng oras, lahat yan idaragdag na lang ng Diyos. Bonus na lang po yan.
kasama na po din yung mga karamdaman. Napagamat, bakit kaya? Ilang doktor na tumulong sa akin. Ilang beses na ako nagpapit. Bakit meron pa rin ako ng karamdaman ito? Sa oras na nagpasakot tayo sa Diyos, pagagalingin po tayo sa ating mga karamdaman. I-surrender lang natin ang ating sarili sa Kanya. Dahil, inanyuan tayo ng Diyos, ipinanganak tayo perfect, walang karamdaman, walang kasalanan. Yung lumaki na, natuto ng magkasala, papunta na sa kapahamakan. Ibalik natin yan. Manumbalik tayo sa Diyos. Magpasakop tayo sa Kanya. Sabi, ang kasalanan na mamana sa magulang, hindi po. Kundi, nakikita yan. Kung ang magulang sinungaling, ang anak sinungaling din. Bakit? Meron bang lahat pa kayong matuwid? Hindi po. Lahat tayo makasalanan. Kaya lahat tayo kinakailangan magsisi. Magbalik loob sa Diyos. Dahil oras-oras pwede tayong magkasala. Palagi tayong nangbalik sa Diyos, magsisi, at pasakop tayo sa Kanya. Sapagkat sinasabi, walang matuwid, wala tayong isa. Ibig sabihin, lahat ng tao ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos. Lamang, mayroong tao na yung pinahalagahan ng Diyos at nilinisan. Katulad ng isang sisiglan o mangkok man yan. Talagyan natin mangkok. Mula sa kawalan, marumi, nilinisan lang para pakinabangan, gamitin para sakyan ng kapangyarihan ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos. Minsan nagmamarunong na, nagmamagaling na. Nagtayo na ng mga iglesia, sila na ang nagpapalagay sa kanilang sarili na sila ang pinakamagaling. Isa lang po ang magaling. Ang Diyos lang na makapangyarihan sa lahat. Tayo'y mga kasangkapan lamang na pinakikinabangan kung pwede pang pakinabangan. Sabi nga, naluluma, tumatanda, kumukulubog ang balat. Kaya habang pinakikinabangan pa tayo ng Diyos, gamitin natin ang ating sarili sa ikapupuri niya, sa ikanunuwalhati niya, upang sa ganun marami pang mga tao ang makalapit sa Diyos at mabuksan ang kanilang kaisipan at magsisi ng kanilang mga kasalanan. Siguro po, ang ganyan na lang ang pakikibagin natin sa salamat po sa Diyos at anuman ang ating mga karaingan, kahilingan, ibigay po natin yan sila sa Diyos at ipagkalog sa ating katiwasayan at kasagutan sa lahat ng ating Panginoon. Salamat at isang magandang hapon sa ating lahat.